Iismiran lang umano ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdawit sa kanya ng 18 nagpakilalang bagman sa kickback scheme. Git pa ng palasyo, kargador o basurero ang dapat itawag sa kanila at hindi ex-Marines. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Palace Correspondent Maricel Halili. Maricel, anong paliwanag dito ng Malacanang? Alam mo, Gigi, kung tatanungin daw si Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang reaksyon niya dito sa mga sinabi ng 18 dating bodyguards nitong si Zaldico, nako, malamang mag-a-eye roll o kaya ay iismiran lang ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing kanina. Sabi niya kasi kung nakita raw natin kung paano yung naging reaksyon ni Pangulong Marcos nang tanungin siya kung totoo o hindi yung issue ng no-L scenario o yung no-election scenario, malamang pareho rin daw yung maging reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil malinaw daw sa Pangulo na walang katotohanan itong mga paratang ng 18 bodyguards ni Zaldico. Hindi raw totoo na merong mali-maletang pera na inihati doon sa kanyang bahay sa Paway, Ilocos. Isa pa, maituturing daw kasi na usurpation of authority yung nangyaring Blue Ribbon Committee hearing nung nakaraang linggo dahil malinaw naman daw kung nakanino na ang otoridad pagdating sa pagdinig na ito. Siyempre, nabanggit din kanina ni Undersecretary Claire Castro na ayaw na nga rin ng Armed Forces of the Philippines na ipatawag bilang 18 ex-Marines. Etong 18 na nagsalita doon sa Blue Ribbon Committee hearing last week dahil nangyari naman daw yung mga pangyayari tungkol sa baleta issue, wala na rin naman sa Marines etong 18 individual na to. Pero pwede raw silang tawaging maleta boys o kaya basurero. Total, basura naman daw ang tawag nila doon sa mga inihahatid nila. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. 18 kargador. Actually, 18 maleta boys, 18 basurero. Pwede po silang i-describe na ganon sa ating pananaw. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha at dinadala? So nakiusap lang naman po ang AFP na wag nang tawagin na sila ay ex-Marines dahil sila po ay wala na sa serbisyo nung sila ay pumasok bilang bodyguards ni Zaldico. At Maricel, pinayuhan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Win Gatchalian na wag umanong magpagamit sa Malacanang. Anong reaksyon dito ng palasyo? Simple lang ang tugon dyan ni Palace Press Officer Claire Castro Gigi. Sabi niya lang kay Senador Alan Peter Cayetano, huwag siyang pa-victim. Alam naman daw natin kung sino ang totoong biktima sa pangyayaring ito. Kasama na dyan yung taong bayan na naniwala sa integridad ng institusyon ng Senado. Of course, biktima rin daw dito yung mga victims mismo ng extrajudicial killings na gusto lang naman na mapanagot kung sino yung dapat na mapanagot. Sa ilalim daw kasi ng liderato ni Senador Alan Peter Cayetano, ang mga nangyari, nagkaroon ng gun-related incident na patakas daw itong si Senador Bato de la Rosa. Kung totoo raw na merong intervention o pakikialam ang Malacanang sa Senado, pihado raw na hindi mangyayari ang mga insidenteng ito. Kaya ang sabi ni Yusek Claire Castro, hindi dapat sa Malacanang mag-ingat. Dapat daw mag-ingat ang taong bayan dun sa mga nagpapanggap na banal. Tinanong natin, sino bang tinutukoy dito ni Yusek Castro nang sabihin niya na nagpapanggap na banal? Si Senator Alan Peter Cayetano ba ito? Ang sabi ni Yusek Claire Castro, wala siyang tinutumbok na partikular na individual tungkol sa pahayag niya na ito. Pero kung tinatamaan daw si Senador Cayetano, wala raw siyang magagawa rito. Naritong sinabi ni Yusek Castro. Sana ay huwag kumilos ang nasabing opisyal na parang siya pa ang biktima. Marami pong nabiktima ang kaguluhan sa Senado. Ang kaguluhan pong ito ay naganap sa pamumuno ni dating Senate President Alan Cayetano. So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. At Maricel, may payag si dating Senate President Franklin Drilon na dapat daw makialam ng Malacanang sa nangyayari sa Senado. Anong sagot dito ng Malacanang?
Jiggy, bukas naman daw si Pangulong Bongbong Marcos sa suhestyon na ito ni dating Senate President Frank Drilon, lalo na't iginagalang na dating opisyal ng pamahalaan, etong si Senator Drilon. Sabi nga kanina ni Yuse Castro, nakahanda rin si Pangulong Bongbong Marcos na makipag-usap kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, lalo na't malinaw naman ang posisyon ngayon ng palasyo na ang kinikilala nila bilang Acting Senate President ay ang liderato ni Senator Sherwin Gatchalian. Marami rin daw kasing kailangang talakayin, partikular yung mga pending bills si Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador. Pero syempre, ang tanong daw dyan, uubra ba ang suggestion na ito kay Senador Alan Peter Cayetano? Jiggy. At yung kahandaan ng palasyo na magpatawag si PBBM ng special session para sa mga senador ay may target date na ba para dito? Sa ngayon, Jiggy, pinag-uusapan pa raw sa Malacanang yung tungkol nga dito sa posibleng pagpapatawag ng special session dyan sa Senado. Titingnan natin dahil ang sabi kasi kanina ni Jose Claire Castro, baka ngayon o kaya ay bukas, meron na siyang mabigay na development. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.